Mga kaibigan, maseho kami dahil isa na namang case closed ang aming hatid sa inyo. Nabigyan na kasi ng passport ng ating kababayan na nagmula pa sa Baguio City. Siya yung lumapit sa responde na nagkaproblema sa spelling ng pangalan kaya nahirapan mabigyan ng passport. Pero naayos na po lahat at makakalis na ang mag-anak. Balikan natin ang kanyang kwento sa ulat ni Rachel Junado. July 12 nang unang lumapit sa responde si Ginang Josephine Oropilla, 49 years old at residente ng Baguio City. Nagkaproblema siya sa passport dahil sa naiibang spelling ng kanyang pangalan. Ang normal na spelling ng pangalan na Josephine ay ganito, PHI ang spelling ng P. Pero si Aling Josephine na dumulog sa atin ay FI sa halip na PHI. Dahil dito, maliban sa regular requirements sa pagkuha ng passport, ay kung ano-ano pang mga papeles ang hinihingi sa kanya ng Department of Foreign Affairs para ma-issuehan ng passport, katulad ng microcopy ng SSS, 2 years ago na cedula at voter's ID. Hindi po nila binasa yung affidavit of discrepancy ko na iisang tao po yon. Ngayon, hinahanapan pa ako ng title na nakanim doon sa pangalan ko na Josephine. Ang pinaglalaban ko po dito, yung mayroon akong affidavit na discrepancy, mayroon naman akong mga valid ID. Kasi sabi nila yung TIN number at saka yung postal ID, invalid daw yon sa DFA. Ang SSS microcopy na hinihingi ng DFA ay isang buwan bago makuha. Ibig sabihin, kung hihintayin niya ito ay hindi siya makakaalis sa unang linggo ng Agosto na kanyang target na pag-alis kasama ng kanyang dalawang anak na sina Dave Oropilla at Ashley Dennis Oropilla. Magraramadan na kasi sa Saudi Arabia na kanyang pupuntahan. Kaya po kami pupunta sa Saudi, doon sa husband ko, para po makasama ko din po siya at saka yung dalawa kong anak para kung ano man yung maitutulong ko sa kanya. Doon lang po naman kami sa loob ng housing niya. Mapagsilbihan ko siya bilang asawa. Siyempre, tumatanda na rin po yung tao. Kailangan din po namin yun sa isa't isa. Agad kaming nakipag-ugnayan sa DFA at aming nakausap si Ruben Atienza ng Passport Director's Office. Agad niyang pinapunta si Oropilla sa DFA para personal na makita ang mga papeles at ma-check kung pwede na siyang isyuhan ng passport. At noong July 24 ay nai-release na nga ang passport ni Aling Josephine at ng kanyang dalawang anak na sina Dave at Ashley. Sa pagdating po namin sa DFA, lumapit po kami kay Mr. Ruben Atienza, sa Passport Director ng Officer sa DFA. Natulungan niya po kami tungkol sa mga documents namin para makapag-passport kami. Kaya nagpapasalamat po ako kay Mr. Atienza at saka sa Responde. Nakuha po na namin yung passport namin. Masayang-masaya si Aling Josephine sa tulong na ito sa kanya ng Responde. Babaunin niya umano hanggang sa ibayong dagat ang walang katapusang pagpapasalamat dahil sa wakas ay magkakaroon na ng katuparan ang magandang buhay na hinahangad niya para sa pamilya. Sa mga kababayan ko po sa Baguio City, kung ano man po ang mga problema natin, itugon po natin sa Responde para yung mga problema natin ay agad po silang nandyan para sa atin. Maraming salamat po. Mabuhay po ang Responde. Ako si Rachel Junado, ang inyong koresponde. Higit po sa mga karangalan at papuring tinatanggap ng aming programa, ang amin pong pasasalamat. Mas masaya po kami kapag nakatutulong ang programang Responde. Salamat po sa Department of Foreign Affairs, lalo na kay Mr. Ruben Atienza ng Passport Director's Office. Sir, maraming salamat sa inyong kooperasyon sa amin pong programa. Salamat din sa inyo, Ginang Josephine, sa buo ninyong pamilya, hindi lang sa Baguio City kundi maging sa Saudi Arabia na walang sawang sumusubaybay at sumusuporta sa Responde. Mga kaibigan, mamaya mawawalan ng ilaw ang ilang mga lugar sa Bocaue, Pandi at Santa Maria, Bulacan. Bukas naman, araw ng Sabado, ay ang ilang mga lugar sa Makati at Santa Ana, Manila. At sa Linggo, ang Malolos, Quezon City at ilang pang lugar sa Santa Mesa at La Loma. Ito'y para bigyan daan ng regular maintenance work ng Meralco. Narito ang mga apektadong lugar.
Mga kaibigan, nawawala po si Venerando Mosquera Jr., 19 years old. Residente ng Phase 3, Package 2, Block 30, Lot 14, Bagong Silang, Caloocan City. Si Venerando ay isang special child, may taas na 5 talampakan at bilugan ang katawan. Si Daryl John Loquiao ay nawawala din po. Si Daryl ay 13 years old at may taas na 5'1". Siya ay nakatira sa 126 Paseo Street, Bagong Bayan, Taguig City. Siya rin po ay isang special child. Kung sino man po ang makakita, ipagbigay alam lamang po sa mga contact numbers na makikita sa inyong mga TV screen. Mga kaibigan, ang susunod namin ipapakita sa inyo ay mga kabataang napulot at kasalukuyan sa pangangalaga ng DSWD. Ipinapanawagan po ng ahensya na kung sino man ang mga magulang ng mga batang ito ay makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan o sa aming pong programa. Tawag lamang po 491-7844 or mag-text sa 0932-525-0268. Narito po ang kanilang mga larawan. Sa mga nais na makipag-ugnayan sa Responde Tugon Aksyon ngayon, narito ang aming mga contact details. Paalala naman po sa mga mag-text, pakitext ang inyong buong pangalan, address at ang detalye ng reklamo. Kami po sa Responde ay bumabati sa ika-78 taong anibersaryo ng Iglesia ni Cristo. Happy anniversary po. Antabayaran niyo po ang pagbisita ng Responde team sa bayan ng Cavite para sa pagresponde sa mga kababayan natin na nangangailangan. At nagpapasalamat din tayo kay Dr. Elaine Galvez at sa lahat ng maubuo ng Galvez Clinic dahil sa mahusay na pagganap ng kanilang tungkulin na alagaan ang inyong kutis. Ang Responde, mapapanood nyo tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes alas 5:30 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Ang Responde, hatid news and current affairs team ng Net25. Ang serbisyo publiko po hindi pinaghihintay. Yan ang aming paniwala, kaya kami narito upang maging madali ang tugon, aksyon. Ngayon, ito ang Responde. Magkita tayo sa Lunes. Mga kaibigan, ako po si Oning Miranda na patuloy nagpapaalala, kung walang mananagot, walang tao na susumbong. Ingat po kayo.